Magandang oras mga kababayan, mga ka-TEDs. Meron tayong magandang presentasyon ngayon ng mga totoong ginto. Ito yung mga kumikinang na gold bars na pinaghahanap natin. So, ang video na ito ay ginawa ko para bigyan ng ningas, bigyan ng inspiration ng inyong mga pag-treasure hunt ang paghanap ng mga ganito. Kasi ito naman talaga ang ating minimiti. Ayan, yan ay 6 kilograms gold bars na timbang standards size of gold bars na nasa mga bangko ngayon. Pero sa bandang dulo ng bidyong ito ay makikita nyo ang mga Yamashita treasures na pinaghahanap natin. So in the meantime, sit back and relax, mga ka-TEDs. Okay, so umpisa na tayo dito. Meron tayong napakalumang video dito ng Japanese treasures na totoong nakuha. At meron ding hinalo ko dito na pike, bugos na mukhang totoo. Mga ka-TEDs, shout out nga pala sa lahat ng ating mga tagapanood ngayon, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ito'y ginto sa Fort Knox, yung kanina, yung may tao. Okay, so yan totoong gold bar. So ito na ito yung napanood natin noon. Ayan nasa ito, kuweba na nasa Marsland, yung malapit sa mangrove areas na kuweba. Itim yung putik ng kuweba. So, ito yung mangrove areas. At nakita nyo malalaking klaseng gold bars. Nasa 15 to 20 kilos ang isa niyan kasi malalaki siya. Yan yung Japanese. At kapag nag-treasure hunt kayo na may mapasok kayo na saradong kuweba na itong nakaharap sa dagat, yan ang karamihan na kuweba na nilalagyan nila. Yung mga nakaharap sa dagat at nakaharap sa east, yung bukana or entrance ng kuweba. Para sa pagbalik nila, hindi na sila magdadala pa ng kumpas, kundi titingnan lang yung araw. So alam nila na yun yung kuweba, yung nakaharap sa east. Ito yung napasok ko na kwento ko sa inyo na kapareho nito na nakakuha ko ng isang box ng alahas. Kuweba rin siya sa tabing dagat na nakaharap sa east. Naipalabas ko na yun na video, binalikan namin nung nakaraang taon, pero hindi ako nagsabi na napasok ko na yun. Okay, so ito lang ang tunay na hindi kasi vlogger ang nag-upload nito noon. In-upload ito mga pag-umpisa pa lang ng YouTube mga 2000 yata in-upload ito. At hindi pa mga vlogger ang nag-upload nito, talagang yung nag-video. Ayan ganda kintab talaga siya. Ang totoong ginto ay hindi talaga yan mag-decolorize. Kapag nilinis mo yan ay talagang lalabas ang kinang niya kung siya ay 18 or 22. Karamihan ng ginto noon ay 22 kasi pa noon ang ginto, abundant. Ngayon 18 na lang 18 na. Carats ang mga gold bars, karamihan. Noon ay nasa 22 talaga, mataas ang kilatis. Ito na. Ito na tingnan nyo ang intro nito ay parang totoo, di ba? Parang tunay siya ito tingnan nyo. Kung mahina ang analysis nyo, maniwala kayo nito. Anong pagkakaiba nito
na mga gold bars at saka yung nauna. O tingnan yung pagkakaiba. So ayan na yung ano niya, oh. Ito. Tingnan niyo ang pagkakaiba, mga ka-TH. Ayan, 'di ba? O anong nakita niyo? Ayan. Malinis na malinis siya, 'di ba? Kumpara natin dito. Ayan, putik na putik pa siya, 'di ba? Kasi 80 years na eh. Sabihin natin 70 years noon nang mahukay ito. Ay, hindi na pala ito hinukay. Napasok lang nila yung saradong kuweba. So, nandiyan na siya sa flooring. So, ayan, no? Talagang magkaputik-putik siya, di ba? Matabunan na siya ng lupa. Marumi na siya tingnan. Dito, ito. Tingnan nyo to. Oh, bakit ganun? Hindi nga nabaon eh, di ba? Dapat nabaon na yan eh, kasi kuweba yan eh, na yung sa ibabaw, di ba, nahulog yung mga dumi sa ibabaw, dumi ng mga paniki, ng mga kwaknet, di ba? Ang mga dumi nila ay magiging lupa yun, tatabon yun dito, at magkukulay brown yan. Yung dumi ng paniki, di ba? O kahit yung mga alikabok dyan sa kuweba, talagang matabunan ang gold bars. Hindi kanyang itsura na yan ang kintab-kintab na. Kaya malalaman nyo na piki. Ayan, no? Alam nyo ba kung sinong gumawa nito na video? Hindi ko nasasabihin. Taga Mindanao pa rin. Ito, kaya sasabihin nila na nakakuha sila ng kuweba, amigdat ng gold bar sa kuweba, at ipapakita nila ang videong ito sa mga buyers. At yan ang mahirap, di ba? Kasi malaking malaking scam. Kasi gumagawa talaga sila ng maraming gold bars nagawa sa tingga, and then kinulayan ng kulay gold. Ni-sprayhan lang yan. Mahal kasi kapag gold plated. Ni-sprayhan lang yan ng gold na mga pilox. Kaya ito, balikan natin mga ka-TH para ma-inspired naman kayo sa ating presentasyon ngayon. Pagkakaiba ng man-made gold na bagong lang nilagay at ang Yamashita gold na matagal na panahon na nakatago sa kuweba. Ayan, oh. Di ba? Klarong-klaro, malinis, napakalinis itong pangalawa, oh. Grabe. Ang galing ng gumawa, di ba? Alright, so hanggang dito na lang mga ka-TH. Ako'y magpapaalam na, at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Yamashita treasure ay nandyan lamang, nakatago kung saan at naghihintay para madiskubre natin or kung nino man. And may the fortune be with us all.